Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ang dakilang biyayang pangako niya. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayong ating buong pusong pagpapahayag ng dakilang pag-ibig at upang mapanuntunan natin ang buhay pag-ibig na yan sa isa't isa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa paggunita na kay San Isidro at sa magsasaka, naging makahulugan ang paggawa at upang ito'y ipahayag ng lubusan sapat may pagkalinga at pagsubaybay ang Diyos, lalong-lalo na sa pagpapatawad na inihingi natin ngayon upang tayo maging karapat-dapat sa maringal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sangsinukob ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula rin sa inyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad. At sa gayoy, mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinagpaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan, kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ibinigay mo sa akin, inalagaan ko sila at isang walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanglibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila makasanglibutan tulad kong hindi makasanglibutan. Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masasama. Hindi sila makasanglibutan tulad kong hindi makasanglibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanglibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanglibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ni San Isidro. Ako kilalang kilala ito, hindi po ba? Lalo na sa mga pananim, lalo na sa paghingi ng ulan sapagkat farmer, ito magsasaka itong si San Isidro ng Madrid at upang ang kumalat na malaking debosyon kay San Isidro sa buong sandaigdigan, ngayong ating ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan. Ito yung
At yung pagpanaw ni San Isidro na ito ang nagbukas sa kalangitan para sa kanya upang maging kapistahan. Napakalaga ang paggawa at ang kahulugan kung paano lahat ay maisa sa katuparan sa pamamagitan ng gawa, kung maano ang mga suliranin magkaroon ng kalutasan at marami pang mga pamamaraan upang may bisa at kahulugan itong mga panalangin. Sa ating mabuting balita, napakahalaga itong panalangin ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad. Ito bibigyan natin ng daan upang sabihin sa bandang huli, ito rin ang inaasahan ng Diyos na maging bahagi ng ating mga panalangin. Ito rin nilalaman ng ating mga panalangin sa isa't isa sapagkat how meaningful all these words of our Lord Jesus Christ in all His prayers for all His disciples. Una, pinapanalangin ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad ang kaganapan ng Diyos sa kanyang pagkakaligtas o sa kanyang proteksyon na ibibigay sa mga alagad. Nababatid ni Kristo kung anong sasalungahin ng mga alagad na hirap na kanilang buhay sa kanyang pagyao sa daigdig na ito, lalong-lalo na sa mga unang mga Kristiyano na sa early persecutions of the early Christians ay heto, dumanak din ang mga dugo at ito'y haharapin ng mga alagad. Kaya ang kanyang nasa puso't kaisipan sa mga panalangin pinapahayag ni Kristo, God's protection for them. Ito rin po ba ang nakikita natin na dapat nating ipanalangin, God's protection? Tama, sa patiniling natin ang mapayapang buhay, kahali-halina at punong-puno ng lahat ng kaaliwang nagbibigay ng magandang kinabukasan at kaaliwan sa pagkagaanan ng buhay at sa ating sinasampalataya ng may tunay na direksyon. Kapag mayroong talagang proteksyon ng Diyos, alam natin na ang daan patungo dito o patungo sa magandang buhay sa pagpapala ng poong may kapal. God's protection. At isa sa napakagandang pinalangin ni Kristo sa kanyang mga alagad sapagkat intact pa yung 12 alagad pero pinagkanulo siya ni Judas Iscariot. Hindi ito ang dahilan para sa hindi magkawatak-watak, kundi tulad ng ating kapistahan kahapon ni San Matias o Saint Mathias. Ito ang pinagdiwang natin na humalili kay Judas Iscariote sapagkat ang layunin ni Kristo among the disciples, merong pagkakaisa. Unity among them ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo upang ang lahat ng kanyang maitinuro magkaisa ang mga alagad upang ito ipahayag sa lahat ng dako ng sanglibutan kahit na sa iba't ibang mga wika. Kita natin yung gospel kahapon, hindi ba? Napakahalaga itong panalangin ng ating Panginoon Kristo sapagkat ang hangarin niya, in unity, there will always be a way of good life as expected. In unity, nawawala ano pa mang pagkakanya-kanya, makasariling buhay. At ito yung na-pick up ng mga alagad, nakuha nila sapagkat ito ay itinangin ni Kristo sa kanyang panalangin, narinig ng mga alagad upang sabihin mga alagad, buong-buo pa rin tayong 12 na sa ating magsisimula ang pagpapalaganap ng Kristiyanong pananampalataya, lalong-lalo na sa mga kasakasama natin na nakita natin lahat-lahat ang naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Let us be unified in oneness of heart of our hearts and our minds, do what God wants these things to be done. Kaya nasa atin na kung paano tayo magkakaisa. Kaya unity among them ang unang ang isa sa mga panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ikatlo, napakahalaga ng kaisipan ng ating Panginoon. Alam niya kung paano nabubuhay sa sanglibutang ito.
Pag binanggit ang sanglibutan sa Biblia, ibig sabihin, the evil one, makasalanan, punong-puno ng sanglibutan, na para bagang you are never protected by the goodwill of God, sa mithiin ng mga tao, pumanatili ang kasamaan at hindi ang kabutihan. Yun ang pinili ng mga tao. Kaya sasabihin ng ating Kristo sa kanyang panalangin, protect them from evil ones. O away from evil ones, itong mga alagad na ito. At nang sa gayon, meron silang direksyon na kanilang patutunguhan sa isang kaliwanagan sa aral at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba ito rin dinadasal natin pag tayo nagdadasal ng Ama namin, di ba? Away from evil ones. At nang sa gayon ay makanatili tayo sa matuwid na pamumuhay, manatili tayo sa kabutihan at pagpapala ng Diyos, manatili tayo sa buhay pananampalataya na tigib ng pag-ibig ng poong may kapal. At pwede natin isingit pa sa batiturin layunin na ating Kristo sa kanyang pamamahayag ng paghahari ng Diyos upang sabihin may angking kabanalan sa buhay ng tao na dapat pagsikapang itaguyod ng mga tao. So, to sanctify the life. Sanctification ang isa sa mga ipinapanalangin ng ating Kristo. Ipinakita niya ito mismo sa kanyang buhay sapagkat pinahahayag niya palagian, ako'y nanggaling sa Ama at ang mga nanggaling sa Ama may angking kabanalan upang ito'y maging bahagi ng kabanalan dito sa sanglibutang ito. Oo nga, tayo na natili pa rin sa sanglibutan, naparito si Kristo sa sanglibutan, ang layunin niya ay to sanctify the people, to sanctify all God's creatures. Kaya ipinapahayag ni Kristo, napakahalaga, ang Diyos ay banal, ibig niya na tayo ay maging banal. Sa bandang huli na ating mabuting balita, ipinakikita dito ni San Juan kung ano ang pagtatalaga sa atin ng Ama, kung paano, ano yung ibig ng Ama na maging katatagan ng ating buhay. Kung si Kristo ipinadala ng Ama sa mundong ibabaw upang makisalamuha sa atin at ipanalangin tayo sa tuwin at magkaroon ito ng kaganapan, itatalaga natin ang ating sarili sa maraming katotohanan ng buhay. Stick to what is of the great truths that we are going to empower ourselves with the goodness of God in our lives. Kaya natin italaga ang ating sarili sa lahat ng katotohanan sapagkat tayo panig sa Diyos. Kung si Kristo nagawa niya itong buong katotohanan sapagkat alam niya na nanggaling siya sa Ama at ang pagkagaling niya, ang taong nanggaling sa Ama, ipinapahayag ang lahat ng katotohanan tungkol sa Ama. At yan din ang ating dapat naganapin sa ating buhay. Ako, marami pa, ito'y bahagi lamang na panalangin ng ating Kristo. Ang mahalaga rito, iniisa-isa ng mga alagad ng kanilang binalik tanaw ang tungkol sa mga bagay na ito upang sabihin, this is what God wants our lives to be. Sa panalangin ni Kristo, ito ang gusto niyang mangyari at maganap at ito ang dapat nating maisakatuparan. In other words, tayo ba ay gaganap din ng ganitong mga bagay na pinapanalangin ni Kristo sa kanyang mga alagad? Number 1, God's protection. Number 2, unity among the disciples or unity among us as the people of God. Number 3 is away from the evil ones. At ika-4 ay sanctification. Nawa ang mga bagay na ito ay mabigay sa atin ng dakilang pagpapala ng poong may kapal at upang tayo manalangin sa isa't isa para makamit itong ibig ni Kristo na makamit ng mga alagad at nakamit na nga ng mga alagad, isinasalin para sa atin upang ito'y maging tagumpay ng ating buhay, lalong-lalo na sa katotohanan ng ating buhay pananampalataya ang siyang ipapahayag at ating ibabahagi para sa ating kapwa.
Every time that we come in the celebration of the Mass, we always reflect on Jesus, always praying for us to the Father as we pray for one another for the good life that what God wants this life to be forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kaming sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal ng Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, pinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin pinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtatuguin niya sa amin ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. Dalasal darmon, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyon. Dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani
ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inumin sa amin ay magbigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad at ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangmatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya dinalay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa.
si Onesto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Huwaran sa paggawa si San Isidro sa mga pananim upang lahat ay may makain. Ganito ang mitiin natin sa buhay. Magtulungan, ating ngayong awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapapian araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang tinatawag
sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagpasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal, ang kanyang malasakit sa paglingkuran ka at ng ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatangha sa kabarbanalang sakramento sa ating pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain, ang banal na misa.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantong ergo sacramentum venere
manum de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.